So beginner rider ka dahil big boy ka na, naghahanap ka ngayon ng first ever MC mo ngayong 2022. Bigla ka ngayon napaisip, retro bike kaya para cool tignan? Ay, hindi pasok sa personality ko. Scooter na lang kaya? Kami nang naka-scooter eh. Paano kung sport bike na lang kaya para balang araw magagamit ko sa truck? Speaking of sport bike, pare ko, baka para sa'yo na tong motor na to. Mga cutie pies, ang pinakahihintay po nating lahat and probably the most requested bike sa comment section. The all-new Yamaha R15M. Guys, say hello sa newly updated lineup ng mga R-Series, ang R15M. Daming nabaliw na sport bike fanboys noong nilabas ng Yamaha R15 version 3. Bakit naman hindi? Napakaganda ng motor na yon. Wala nga lang ABS. Pero kalimutan nyo na yon dahil ngayong 2022 lumapag na ang version 4. Anong mga specs karapat dapat mo bang bilhin to? Anong meron dito? Bakit ganun kamahal to? Let's find out. Gumagamit ang R15M ng 155cc displacement, liquid cooled 4-stroke, 4 valves, fuel injected, single cylinder, single overhead cam, 6-speed gearbox na may 18.4 horsepower at 10,000 rpm at 14.2 Nm of torque at 7,500 rpm. Powered by a VVA system para may extra push kayo, especially in top end. Fuel tank capacity is 11 liters, curve weight is 142 kilograms at mapapasa iyo ang R15M sa halagang 189,500 pesos for icon performance at 193,500 pesos naman for 16th anniversary color scheme na tulad nito. So may extra 4,000 pesos kung gusto nyo ng special color ni R15M. I don't know with you guys, pero para sa akin R15M na yata ang may pinakamaganda pagdating sa design and styling sa category niya. Sobrang hawig ng R7, lalo nang nakita ko yung dalawa na magkatabi nung inside racing. Sobrang fanatic ako ng front end with Class D bifunction na projector LED lamp dito sa gitna. Sabayan mo pa ng singkit na daytime running light sa magkabilang gilid. Ang ganda! With yellow decal dito sa gitna. Sa mga nagtatanong po, sticker po to. Hindi po siya paint. So pwede siyang baklasin. Na may mataas na bubble windscreen for better aerodynamics. Ang lakas maka R1M eh. Even yung tank and side fairings, napaka-aggressive. Hindi pa rin nawala yung gills design niya dito sa may tank, katulad pa rin ng previous R15 with gold-plated Yamaha emblem dito sa gilid. I think dito sa anniversary white lang naka gold-plated eh. Sa icon performance, I think silver and black to. Etong pagka-white niya mga cutie pies, hindi siya basta white eh. May pagka-pearl white siya eh. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga glitters ng onte. Itong red and black sticker sa gilid, stickers lang to. So kung gusto nyo gawing pure white tong R15M nyo, pwede. Tanggalin nyo lang to. Na may red fender sa harapan. Ganda. Bulb type turning light sa harap at maging sa likod. Delta box frame syempre na may manipis na carbon style seat. Tignan natin mamaya kung madulas ba tong ganitong upuan. Guys, hindi nila binago yung tail section eh. Same sharp and pointy tail section katulad pa rin ng version 3. Pero wala ako reklamo doon kahit hindi nila binago to dahil para sa akin R15 na yata ang may pinakamagandang tail sa lahat ng 150cc sport bike eh. Andun pa rin yung parang spoiler fairings niya dito sa likod eh. Para kahit papano maganda
maganda yung aerodynamics ng motor. Yun nga lang, para sa mga mahilig mag backride dyan, legal man o illegal, mahihirapan kayo dito dahil medyo may kanipisan yung pillion seat nito. Pagdating naman sa dash, gumagamit to ng LCD display. Mayroon pang plastic, paklasin natin. Napaka-satisfying talaga ng pagtatanggal ng plastic kapag bago yung motor mo. Sa natin yung bike. R155. Dito sa display niya guys, actually may dalawang klase ng display to. And also, sabihin na natin dalawang klaseng riding modes din. Isang street at isang track. Dito sa street mode display, makikita natin yung gear indicator. Of course, makikita nyo dito street lock dito sa kanan, tachometer sa taas, speedometer, fuel indicator dito sa lower right, and odometer and track mode dito sa baba. Para maiba natin tong dalawang to, umpisa natin dito sa baba. Meron siyang switch dito sa baba kung saan pwede nating ibahin yung info sa bandang taas at baba. The moment ibahin natin tong baba, pindutin lang natin tong info button. At dito makikita natin yung current mileage, average fuel consumption, average speed, traction control. Dito sa R15M, pwede nyong patayin yung traction control nyo. If ever gusto nyong patayin, i-hold nyo lang tong info button at mamamatay na siya. Battery indicator, kung gusto nyong ma-monitor yung battery voltage nyo, pwede rin siyang makita dito. At coolant temperature, yun lang naman. Para mapunta tayo sa track mode, i-hold nyo lang din ulit yung info button. Mapupunta tayo sa track mode. Dito sa track mode guys, kung napansin nyo, nag-iba yung tachometer nya. Dito sa track mode, nagsisimula siya sa 6,000 RPM. Ganun pa rin naman, however, nagbago yung dalawang information dito sa baba. Itong lap timer at itong fastest lap nyo. For example, isasalang nyo sa track si R15M, ganito po yung magiging display ng track mode nya. Galing no? Pagdating naman sa power, wala naman nababagong power if ever i-street mode nyo siya or i-track mode. Ganun pa rin naman, display lang yung nagbabago. At meron din siyang mga ibang indicator sa gilid-gilid at sa taas. Dito sa taas, makikita natin yung traction, shift lamp indicator, ABS indicator. Dito sa kanan naman makikita natin yung signal light, high beam indicator, and neutral light. Sa kaliwa naman, syempre turning light sa left. At if ever i-connect nyo yung cellphone nyo sa motor gamit ang Y-Connect, meron siyang dalawang icon dito kung saan makikita nyo if ever may nag-text sa inyo or may tumawag sa inyo. And also, isa pang coolant temperature dito. At kung i-connect nyo siya sa cellphone nyo guys, ganito po ang magiging itsura nya. Makikita nyo dito yung total mileage nyo and also fuel consumption nyo, last parking location, at maging yung ranking nyo. At pwede nyo ring makita dito sa dash ng R15M kung ilan na lang yung battery level ng cellphone nyo. And also mga maintenance recommendations at iba pa. Syempre dahil sport bike to, naka clip-ons tayo. To the right, kung mapapansin nyo guys, kadalasan sa mga motor, plastic tong part na to. Ito may pagka alo yung ginamit sa kanya. Tindi no, napaka premium ng motor na to. To the right makikita natin syempre yung start button and also yung kill switch, hazard switch dito. At sa pinakababa yung switch if ever gusto nyo matagel yung mga ibang information sa dash nyo. Nakalimutan ko sabihin tong trip button. Dito sa street mode guys, itong Odo, pwede nyo ring makita yung trip A, trip B sa pamamagitan nitong trip button na to. At ito pa guys, adjustable yung brightness nya. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-hold tong info button for at least 5 seconds. Kaya nyo buksan ulit yung motor nyo. Hintayin nyo lang may makita kayong mode dito. Ayan. Pag lumabas na yung mode icon na yan, toggle nyo lang ulit sa info button hanggang makita nyo yung backlight. Then i-hold nyo lang. Yan. Pwede nyo lang i-adjust yung brightness ng display nyo. Depende sa gusto nyo. Dahil medyo dim tong motor na to, iset natin sa pinakasagad. 6 na square. Pag okay na kayo, patay nyo lang ulit. To the left, makikita natin yung high beam and low beam. And also, ito na rin yung nagsisilbing passing light nya. Turning switch of course. And also, busina. Suspension natin sa harap. May 37mm gold upside down fork. Napakaganda. Kung mapapansin nyo dito, made in Indonesia, Yamaha KYB. 2-piston bi-brake calipers na may 282mm single disc with ABS. Sa wakas may ABS na. Ang cute ng radiator nito. Ang liit eh. Gumagamit to ng dipstick para ma-check nyo yung oil level nyo. Ayan siya. Pink type monocross suspension sa rear with the same swing arm katulad pa rin ng version 3. Guys, dito sa swing arm nya, silver to. In anniversary white, pero in icon performance black to. Napakaganda. Single piston Nissin calipers na may 220mm disc. Nissin caliper sa likod, vibre naman sa harap. Syempre may ABS na rin. 17 inches gold wheel, napakaganda. Na may stock tire na IRC Road Winner 140/70 dito sa likod.
at 180 naman sa harap. Now, ano pang merong mga key features meron ang R15M bukod sa Y-Connect, VVA at riding modes na sinabi natin kanina? Number 1 is the assistance clipper clutch. Number 2 will be the traction control na kung saan automatically nag-a-adjust yung drive force ng rear wheel natin if ever mapadaan tayo sa mabuhangin at basang kalsada. At number 3, yung quick shifter niya. Ito ang pinagmamalaki ng R15M na kung saan makagat yung quick shift ni R15M kapag pumapalo tayo ng 2000 RPM at 20 km per hour. Guys, upshifts lang to walang downshift to. Mamaya subukan natin yan. Anong meron sa ilalim ng upuan? Tignan natin. Hindi ko alam kung bakit ko gagawin to kasi ang liit ng pillion seat. Pero anyway, sa mga curious dyan, tignan natin. Kailangan nyo lang i-slide forward tong upuan. So ganun siya. Hindi siya diangat, di-slide siya. At dito mailalagay natin, wala. Ang liit nito masanan natin na wala tayong mailalagay. Though meron siyang mga extra tools dito. Para ma-access nyo naman yung battery nyo guys, kailangan nyo lang gawin, iangat nyo lang. Ayan. Meron siyang dalawang tornilyo dito. Balik na natin yung upuan dahil magte-test ride na tayo. Alright mga kitipais, first ride tayo dito sa R15M. Last year pa lang may mga nababasa na ako na, Kuya Joe, pa-review naman ng R15. The reason kung bakit di po tayo nag-review ng R15 dahil dito, kasi lalabas tong motor na to. So, ito na, version 4. Ang ganda, tignan nyo naman. World GP 16th anniversary. Nakikita nyo naman yung quick shifter nya. Mamaya subukan natin yan. Ganda talaga ng tail ng mga R-series, no? Gusto ko yung parang may pa-air scoop dito sa likod ang ganda ng headlight. R15, kamukha ng R7. Buti may ABS na yung dumating dito sa Pilipinas. Wait, balita ko wala daw mga side stand kill switch yung mga R15M na dumating dito sa Pilipinas. Na-curious ako, alamin natin. By the way, guys, unang upo. Ang taas. Grabe aggressive nitong motor na to. Okay, guys, the seat height is 815mm. I am 6 foot tall, 85 kilo for your reference. At ganito po ang itsura ko kapag parehas tayo ng build. Nakita niyo naman, flat foot yung paa ko. At ganito naman po ang itsura kapag mga 5'1 kayo. 5'1 ka CJ, no? CJ in R15M, 815mm seat height. Ano mo yung side stand bro, tanggalin mo. So nakikita nyo naman, sobrang tingkayad siya. I think at least 5'8 pataas kayo para kahit pa paano matukod nyo na maayos yung paa nyo sa sahig kapag naka R15M kayo. Ano CJ, kaya? Palagay mo kaya? Hindi. By the way, nandito po tayo ngayon sa may Talisay ba to? Basta sa baba ng Tagaytay. Alamin natin kung may side stand kill switch pa to. Okay, lagyan natin sa primera, side stand kill switch. So guys, wala po siyang side stand kill switch. Ang lambot ng clutch nito, pati yung mga gear. Layo ng side mirror, nakakamiss mag sports Parang wala ako sa 150cc bike. By the way, ganito po itsura ng susi niya. Ang cute. Meron din siyang shutter key para if ever ipapark nyo to sa mga mall, alam nyo na, sa mga delikadong lugar, may safety yung motor nyo. Ganda ng dash, parang R1. Nasa street mode tayo. Medyo naambun-ambun lang guys, kaya bilisan na natin. Let's go. Oh, hindi na siya naunok. Woo! R15M baby. Tapos masyado yung side mirror. Okay, riding comfort, sobrang aggressive tayo dito sa motor na to. Super aggressive. Kaya kung balak nyo kumuha ng R15, ihanda nyo na yung likod at balakang nyo, lalo na yung kamay nyo. Kung long rides lang ang pag-uusapan, hindi komportable ditong R15. Lahat naman ng sport bike. 142 kg, sobrang gaan dalhin. Ang smooth ng mga gearing. Woo! Thanks to the assistant slipper clutch. Overtake tayo dito. Tapos tignan natin yung pinaka-special features ni R15M, yung quick shifter. Okay guys, downshift tayo in second gear. Ayan na, lagpas na siya sa 2000 RPM. Quick shift tayo, hindi ako mag-clutch. Upshift, fourth gear. Downshift, kailangan yung gamitan ng clutch. Sobrang astig, di ba? Hindi nyo na kailangan gumamit ng clutch para magtaas ng gear. Napapansin nyo tong umiilaw na to. Ito yung shift lamp nya. So if ever nandun na siya sa peak, kailangan nyo na magpalit ng gear. Ang sarap, sobrang okay gamitin. Though sobrang mabibrate lang siya,
Pero alam nyo na, single cylinder. Ganun talaga. Braking natin, naka-vibrate caliper tayo sa harap and Nissin caliper sa likod, which is Nissin caliper yung likod. Very nice. Pero siguro mas maganda kung ginawa nilang Nissin din yung harap. Isipin nyo, 189,000 na to ha. Walang side stand kill switch. Ewan ko bakit di dumating sa Pilipinas yung may side stand kill switch. Ganda ng dash. Ito na yung pinaka todo ng dash. Hinto tayo dito saglit. Okay, dahil sport bike to, turning radius niya is napakalimitado. Nakita nyo ba yan? So ganun lang kalimitado yung turning radius nyo. Syempre iba pa rin kapag naked. Takin nga tayo dito. Woo! Alam niyo guys, hindi nyo na kailangan pa mag R3 eh. When it comes to power, same engine pa rin ng R15 version 3 to. Kung anong power nung R15 dati, ganun pa rin to. Though mas malakas ng onti yung torque nito ng 0.1, pero other than that, ganun pa rin. Gulong niya naman, sobrang okay. 114 likod, ang laki nun. Kasi ang Honda CBR 150R, 130 lang yung likod. Dito naka 140 na tayo. Kung tatanungin nyo naman ako, pwede bang isagad sa 150 yan, Sir Jow? Para sa akin, wag na guys. Stay lang kayo sa stock size. Huwag yun ang lakihan. Kasi baka makompromise yung handling nyo, especially in corners. Yung clip-ons niya ang ganda. Medyo narrow nga lang siya, papasok. Pero ganun talaga, sport bike tong gamit natin. Braking niya sa harapan, sobrang goods. Nararamdaman ko agad yung ABS kapag nag-hard braking ako. Sumisipa agad. May motor pa sa likod. Braking sa rear, pwede na. Isa pa nga 60 km/h. ABS na tibok. Alam nyo guys, kapag napreno kayo, especially sa foot brake, kapag may naramdaman kayo parang may lumalaban, parang natibok, yun yung ABS kumakagat. In terms of power, dahil 150cc lang to, hindi siya ganun ka-exciting, pero maibibigay niya yung saya kung anong meron yung mga higher displacement. Actually, mas lamang pa to sa mga high displacement bike eh. Kasi may traction control na pwede nyong patayin. May riding modes, though yung riding modes niya, display lang yung nababago, pero okay lang yun. Plus may quick shift pa kayo. Guys, saan kayo nakakita ng motor ng 150cc sport bike na may quick shifter? Ito lang yun, R15M lang meron. Well, depende na lang kung lalagyan nyo ng quick shifter yung mga sport bike nyo, pero by default may kasama ng quick shift yung mga R15M. Try nga natin kung makapag-overtake tayo ng maayos dito. Ang sarap ng quick shift. Guys, hindi ko kina-close yung throttle ha. 4th gear, 5th gear. Tuloy-tuloy lang i-throttle natin oh. Practical bang may quick shifter? Hindi rin kasi hindi naman natin gagamitin to araw-araw. Pero once na nagamit nyo siya, guys, hahanap-hanapin nyo yung ganitong features eh. Sasabihin ko sana guys, if ever kukuha kayo nito, much better kung magpapalit kayo ng gulong. Pero sa nararamdaman ko ngayon, basa yung kalsada, masasabi kong maganda yung gulong. Ano ba tong white dito sa suspension nya? White ba talaga to? Alam ko silver to eh. Natanggal ba to? Ay oo nga guys, natanggal siya. Okay, cover lang siya. Guys, sa tuwing gagamitin nyo yung motor, kapag napatak tayo ng 7,000 RPM, kumakagat yung VVA system nya. Nagkakaroon kayo ng extra push, extra power. Alright guys, final verdict. The bike is very agile. Napakaganda ng handling, napakasarap gamitin. Though kailangan nyo lang ng tongue grip kasi masyado madalas yung tangke nya, para kahit pa paano maganda yung kapit ng legs nya sa tangke. And ito na ata ang pinaka-loaded features pagdating sa mga 150cc category bike. Sobrang loaded, as in loaded. And good thing may ABS na tong bagong R15M. Saan tayo mag-outro? Dito na lang siguro. Guys, kung magde-date kayo, pumunta kayo dito. Pagdating naman sa fuel consumption, ang fuel consumption natin, nakuha natin 3.1 liter per 100 km. So kung i-convert ko yun, I think at least 32 km per liter, mga ganon. And
pagdating sa styling guys, hindi kayo bibigay nito ni R15M. Napakaganda. The only downside for me however, I think napaka-obvious nito. Number 1's the price. 189,500 pesos para sa Icon Performance Color Scheme at additional 4,000 pesos para sa Anniversary White. Syempre, hindi lahat ng tao, especially dito sa atin sa Pilipinas, hindi afford yung ganong klaseng presyo pagdating sa sport bike, especially 150cc lang to. Marami dyan na mas pipiliin pa rin yung 300SR o kaya yung Fecon 3 GP, ano pa ba, yung iba tatalo na sa mga expressway legal bike tulad ng Dominar 400, NK 400. Kung isipin natin quick shifter, magkano ba quick shifter? Sabihin natin mga 8 to 15,000, sabihin natin at least 10,000 quick shifter. Yung design niya rin, traction control na pwede nyo padin, pwede nyo ring buksan. Loaded kasi sa specs guys eh. Number 2 is the pillion seat. Tignan nyo naman, napakanipis and napakaliit. So kung mahilig kayong magsakay ng mga backride, mahirapan sila dito. Okay, it's time para tanungin naman natin ang may-ari nitong R15M, si Brother Teo. Teo, isa ka sa pinakamaswerteng tao ngayon. So bakit R15M? Ano bang kwento nito? Ang tangkad mo naman. Unang-una, siyempre Yamaha, reliable, at saka Yamaha fanboy ako eh. At saka siyempre, dream ko talaga yung R1, and ito yung kumbaga pinaka baby. Siyempre marami nangaharap ng R1 eh, napakaganda kasi nun. So kung hindi nyo ma-afford yung R1, at least Yamaha is offering the R15M, diba? Tapos yun, quick shifter, ABS, harap likod. Yung headlight pinaka gusto ko dito eh, oh. Parang R7 eh. Kamusta naman buga ng ilaw? Maliwanag naman. Kahit naka-projector siya, maliwanag. Palagay mo Brother Teo, anong nakikita mong medyo slightly downside dito? Sa akin, wala naman gano eh. Konting dagdagan pa na lang, konting torque, tsaka kahit mga 1 HP para sa akin. Pero okay na yung power sa akin. Tsaka sleeper clutch, sobrang lambot gamitin. Brother Teo, maraming salamat. Shoutout. Mami, gusto ko shoutout. Para sa dad ko, sa mami ko, at saka sa family ko. Yun. Surprise sa akin. Okay guys, syempre bago natin tapusin tong video na to, medyo maggagabi na rin. Hindi natin makakalimutan ang shoutout nyo. So tignan muna natin yung view habang binabanggit ko yung mga shoutout nyo. Ian Vincent Apura Ombiga, ang haba ng pangalan mo. Naman Boss Joe, begging you please, sana ma-shoutout na kami ni Wifey. Ian Biggs at Nikki ng Iloilo po. Solid Joe Moto followers from Iloilo. Ian Vincent, maraming salamat. Maraming thank you sa suporta mo ha. Sana makapunta ako dyan. Balita ko mga malalambing daw mga taga Iloilo eh. John Ray Easy, ganda talaga ni R7. Waiting ako sa mga i-reviews mo sa upcoming R series ng Yamaha this year, Idol Joe. More power and ride safe always. Pa-shoutout from Cavite. Sana ma-meet kita, taga dyan din ako. Mark Robledo, Idol, sana mapansin. Alam ko ayaw mo sa mga motor na maginhawa sa likod for now, pero sana ma-feature at ma-remove mo din ang mga adventure bike. Solid subscriber from Bawang La Union. Adventure, kailan ba ako may adventure? Next week. Di ko mapapangako baka magkaroon tayo ng TRK ng Binelli, pero titignan ko pa. Mark Robledo, shoutout sa'yo from La Union. Severus Channel, yung subscriber pa lang ako. 1 month pa lang ata. Been watching all your vids for the past few months. May something talaga dito kay Quiz Joe na parang mapapay-stay ka talaga sa kapugian. Grabe ka naman. Pa-shoutout na rin kay Chris Evan Avellanosa from Cebu. Severus Channel, shoutout sa'yo. Dapat pupunta ako dyan nung opening ng Casco Market eh, pero wala, busy tayo nun eh. So guys, kung naghahanap kayo ng fully loaded 155cc sport bike from Yamaha, ang BBR series ng Yamaha, ang R15M. Tignan nyo naman, gold plated pa yung emblem. Ewan ko ito yung nagpamali. Mga kitipais, at maggagabi na at mukhang kalmado na yung Taal. Buti naman. See you sa next content. Ciao. What if you don't? What if you fly?